or earlier, don't I hope na hindi kayo mag sumuko agad. You will always fail. I mean, for the first few tries, minsan hindi tayo pare-pareho, and that's the reality. Life itself is siguro masasabi kung hindi kayo pare-pareho kung paano kayo pinanganak. Doesn't mean na hindi mo kaya. You can do it. It's only a matter of paano mo kakayanin. Ayun, siguro maraming factors. So ng mga laging yung mga tao, I'm lost, I don't know what to do. Don't worry. Hindi ka nag-iisa. A lot of times I always feel like I'm lost as well. But I try to write my stuff, my dreams, my goals, and syempre yung commitment for myself. Yung commitment ko to myself na ito yung mga dapat kong ginagawa. And yun nga, yung opportunity kasi lalapit. Darating at darating yan. It's only a matter of ready ka ba for the opportunities? Ready ka ba saluhin lahat pag nagpakawala na si God, si Destiny, or lahat ng di ba? So ayun, ano ba? Ang daming factors in life na gusto ko i-share din. I do this a lot, pero hindi publicly kasi it's a scary place to be at, parang ganun, to be in when parang nakikita ng mga tao ng nasa maraming mapupuna ganun. Syempre it's hard. It's hard for me to open up, and recently I try to set boundaries na rin, diba? So I like it better for now. Baka magbago, diba? Ano lang sa enclosed space, ganun. Pero from time to time I can do this. Hirap mag-start from scratch. Any tips? Sa totoo lang, ang hirap talaga. I don't think like you guys are starting from scratch. Kung may nagawa ka na anything, kung hindi ka pa nakapag-apply or any, I suggest you invest, lalo na pag bata ka. Ang ko lang sa inyo lagi, huwag kayo makapagsabayan sa mga friends nyo na talagang, let's say, na tinatry na magmukhang successful or mukhang happy, pero deep inside hindi sila happy. You focus on yourself. You focus on trying to build your skills, not just talent. I'm not saying I feel like maraming nadi-discount yung mga tao na lagi nasa likod, kasi hindi porket parang hindi siya nakikita in one glimpse, yun na yung tao. Ma-describe mo na as sino sila. Dapat lagi kayo nag-invest in knowledge more than anything else. Kasi yun yung magdadala sa inyo dun sa kahit anong field na gusto nyo. So kung nag-start ka from scratch, mag-upskill kayo. Magbasa ka, manood ka ng YouTube. So sa generation ngayon, madali na. Ang daming self-help, ang daming entrepreneurs, ang daming pwedeng pagkuhaan ng mga certain niche na gusto nyo. I feel like dun nyo dapat spend yung time nyo. Doesn't matter, hindi rin ako yung makapagsabi ko ano yung dapat yung gawin sa state nyo ngayon, pero I feel like you have to find your niche unang-una, and you have to find or maybe love something na feeling mo kahit ayaw mo siya sa umpisa, pero you need to learn how to love maybe a hobby, a passion, or maybe something that's related to your work.
but I can't find myself. Maybe kasi you're spending your time in the wrong, parang, di ba, in the wrong things. Pwedeng hindi mo din naman, hindi ka aware na ito yung mag-zoom out kayo lagi. Zoom out ka. Bakit nga ba ako naging ganito? Bakit ba feeling ko hindi ko alam kung ano yung gusto ko? Multiple parang reasons. Minsan yung family background mo. May gusto ka, pero hindi pala gusto ng parents, ng grandparents, or whoever. Diba? Pwedeng kapatid or some. Laging nagsisettle for the things na feeling nila, narinig nila sa iba, na ito yan. Narinig namin na, uy, sa Pilipinas, ang daming nurse, diba? Parang, uy, nurse ang dito, ang pinaka-okay na career. Kasi mabilis ka makakuha ng trabaho abroad. Dapat mag-accountant or ano pa ba? Yung mga in-demand, diba? Yung parang, ito dapat yung kunin mo kasi ito yung gusto ng ito yung in-demand. Pero in reality, you're gonna be learning those things for the next years. Sabihin natin, nag-take ka. Ang isang course, usually 4 years. Minsan may mga maikli lang. Depende sa sa gusto mo. Pero, after nun, hindi na in-demand yung trabaho na yun. And napakabilis ng innovation or switch dito sa mundo. Yung kung ano yung uso ngayon, hindi na uso next time. So, ako, huwag nyo i-chase kung ano yung uso. Those are for TikTok trends. Those are for Pero if you're going for something na gusto mo talaga, you should choose kung ano yung path na gusto mo. But at the same time, be very aware. Let's say gamer ako. What did I do during my early days? Napakinabangan ko ba siya? Oo. Kumikita ako, nakipagpustahan ako before. Huwag niyong gayahin yun, that's risky. Pero, napakinabangan ko siya. Ngayon, people get me to play games, promote their brands. Pero at the same time, kayo, ibig sabihin ba nun na parang, ito yung gusto ko, ito yung ito yung feel ko. Tanungin mo muna yung sarili mo. Niche mo ba siya? Maglalaro ka ba? Naglalaro ka ba for fun? O gusto mong gumaling? May personality ka ba? So may mga certain stuff na dapat kang aware sa sarili mo bago ka mag-settle. Kung gano'n, kung hindi ka pa enough, kunwari, ganito yan ano may mga niche for gamers? Isa, pro player. Another one is streamer. 3 is they make business out of it. Whether nagpapilot or nagbebenta sila ng in-game items. So, there are multiple ways to get there. Pero kayo, kailangan alam nyo kung ano yung gagawin nyo para makapunta doon. So, ako kasi kumari, may personality ba ako? Meron naman. Makulit naman ako, trash talker naman, sige, and all. I tried streaming. Malakas ba ako maglaro? In a way, nakakasabay naman. So, yun yung mga kinonsider ko for myself. And it has been my long time dream, and dati nagpa-pro player naman ako. Pero I didn't just do it because trip lang. Because I just realized na nahihit ko naman yung checklist. Kung ngayon, if you play for fun, then you want to earn, then wala naman, hindi ka naman nag-e-effort with your contents. Unang-una, hindi mo naman binibigyan ng time, hindi mo kaya mag-live kasi it's something na then you have to recheck and siguro balik ka dun sa sa unang question ko sa'yo. Do you think you qualify for these kinds of parang kumbaga skills, or kung ito yung gusto mo, kailangan mo bitawan yung mga comfort zone mo. Ngayon, i-work on mo yung, let's say, yung content mo, yung personality mo. Hindi mo kailangan lagi maging magpanggap, pero you have to find your niche. Sa iba't ibang types of content, may iba't ibang klaseng personality, may iba't ibang klase rin yung pinapanood ng tao. Ganun lang. Medyo malalim na siya, pero ganun siya nag-work. And ikaw, ganun din yun. And same goes with having a business, having a job. Ikaw,
ganito, nabalitaan. Balita ko, malaki kita dito sa ano natin. Iniisip mo lagi na swerte yung iba kasi nakatunga nga lang sila. Kumikita sila, may passive income sila. But a lot of people doesn't realize na they worked hard for it. Kumagat ilang years of experience para ma-achieve nila yung level of discipline or yung paano nila binabuy back yung oras ng isang tao at yung skill nila. You have to replicate yourself. Mahirap siyang i-explain, pero you'll know soon. You'll get there. So, pagka ganun, ito yung misconception ng mga tao. Ako I'm not saying na I'm always right. Siyempre, tama kayo. Sabi nga ni Carlos Agassi, tama kayo, mali ako. Pero these are just experiences or observations. Pag ako, galing akong BPO, diba? Ang laki ng kita sa BPO. Sabihin sa akin, ito yung pinakamadali, ito yung pinakaano. Tapos pag na-promote, meron yung iba kasing tao, nakikilala ko pag na-promote, ayoko ng promotion kasi dagdag responsibilidad, okay na ako, nasan ako. At least dito, hawak yung oras ko, kikita ako, gano'n. Same lang naman, konti lang naman yung dagdag. Dami ko nakilalang gano'n. Gano'n yung dahilan nila. That's what, ano ang tawag doon? Cognitive dissonance yun. So, you're trying to reject something in parang yung reality, ina-ignore mo. Pero yung reality na yun, na parang ayaw mo ng extra work, pero hindi siya mag-a-affect man ngayon, mag-a-affect siya long term. Parang ganun yun Kuwari, ayoko na the responsibility. Oo, ngayon, for now. Pero in the long run, hindi mo naisip na kung tinanggap ko yun, baka tapos na miss out mo yung mga opportunities ngayon na sana TL ka na, sana may nakita kang another job na ito yung required, ito yung kailangan na skills, tapos ang laki ng sahod, hindi mo nakuha. So it doesn't matter. Yung pera, don't always chase the money. Chase the skills, chase the knowledge, and chase the experience. Ako, I always tell myself, it's better to fail than trying nothing at all. Ang dami kong investments, ang dami kong businesses, ang dami kong pinasok, nag-fail. And it's okay. It doesn't matter. Kasi ang totoo niyan, in the long run, kita-kit sa finish line. Ganun yun. So, ang buhay, hindi naman yan 5 years lang. Diba? 5 years, doon mo na matitel lahat. No. You need to have a long-term goal. But ito din, na sinabi ko sa limbo. But in order to get there, you need to know how to take care of yourself. Because a lot of people doesn't even know how to take care of themselves. A lot of people doesn't even know how to be sane, how to keep their sanity every day. Kasi a lot of people are parang prone to depression. Most of the people that I've met, even me, diba? Parang ganun. A lot of people are prone to depression. Mahirap kalaban ng burnout at depression, at mahirap kapag ikaw hindi mo kayang alagaan yung sarili mo. So, ikaw, I hope na kayo na alam mo yun, you need to know yourself. You need to find out how to take care of yourself. Whether it's it has to be something na hindi dangerous or nakakasira din sa inyo. Kasi I've been there. Parang may mga tinatawag tayo na syempre outlet natin. But minsan kinakain tayo. Ako, for me, example, games dati, sobra na. Chocolates, sobra na rin. I mean, thankfully, hindi naman ako siningil ng chocolates. Pero, if it's dangerous, then you have to find an alternative. So, kailangan mo lang maging sane. Kailangan for a day, alam mo yung gagawin mo sa difficult situation. Kailangan di ka na pressure sa emotions mo. Kailangan mo matuto, mag-control na emotions. I mean, ayun, diba? Ang hirap, diba? I mean, ito yung mga lagi kong
overthink at observations sa everyday life. So, gusto ko lang i-share sa inyo lahat in the future. Don't worry. Kasi pag committed ka sa sarili mo, pag ikaw di mo nilaloko yung sarili mo, di mo kailangan maging committed sa ibang tao. I'm telling you, okay lang yon, nagkakamali tayo, but at the same time, kailangan ikaw mismo committed ka sa sarili mo. Na ito yung gagawin mo. Let's say, mag-gym ka ba, gagawin mo to, kakain ka na maayos, mag-exercise ka, gigising ka ng ganitong oras. Pag yun, na-keep mo yun, that goes a long way. Kasi, yun na sa atin. Yun yung bagay na pinangahawakan mo for yourself kasi gusto mo for yourself. Ngayon, kung ayaw mo nun, it's fine. Ikaw makapagsabi ko saan ka kontento. Pero at the same time, you always have to zoom out. Kung may gusto kang marating, you need to make sacrifices and you need to get out of your comfort zone. Kapag kontento ka na kung nasan ka ngayon, then you're good. You're okay. You don't have to be pressured. Hindi mo kailangan gawin kahit ano pa yan. I mean, ayun. Maraming pa akong sinishare. Marami pa akong napagkakwentuhan. Pero I guess, masyadong mahaba at hindi kasya yung time natin. So, just wanna share it to everyone kasi I feel like it should be heard. Ganun, parang at least alam niyo yung mga glimpse of the ideas that I discuss. Or minsan, yung mga hindi ko masabi. Kasi feeling ko sometimes it's too, dangerous ba sabihin yun? Pero pag iniisip ko, that's reality. I'm giving you parang ito yun eh. And, just like me, di ba? I mean, marami akong resources na hindi ko nakuha. Ngayon ko pala nagagawa yung mga pwede. Ang dami ko rin hindi alam dati. Yung tamang ganito, tamang way sa ganito. Naghahabol ako for everything. And I'm really thankful na ngayon kahit paano may resources, I'm trying not to, alam mo yun, parang take it for granted. Yes, minsan nag-enjoy pa rin naman ako. I play Valorant, I watch movies, pero most of the time you can see me talaga working hard and trying to focus. Kasi alam ko naman na hindi lang siya ngayon. It's gonna be beneficial for me. Kung ano man yung sinasabi sa akin ng tao, those are just noise. Focus on the signals. Ang dami dyan, maraming sasabihin sa'yo, pangit, ganyan-ganyan, guguluhin yung utak mo. Minsan pinapatulan ko, minsan hindi. Pero at the same time, I always try to be I just try to be better for myself. And syempre, dahil I care for the people around me, I try to be better for the people around me as well. But most importantly is you be committed to yourself. Kasi yun yung promise mo. Pag may promise ka sa sarili mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung tendencies mo, alam mo yung pwede mong gawin. So, ayun. I hope na pag sinasabi ng mga tao na I don't know what to do with my life, I'm lost, don't worry, you're not the only person who doesn't know what to do with your life. Kaya kailangan ka lagi nag-ready. Nag-ready ka. Doesn't matter kung walang nangyayari. Sabi ko nga, what if may anak ka, may pamilya ka, mas mahirap. If bata ka pa, nandiyan ka pa sa anak po, ang dami mo pwedeng magawa for yourself, even for the entire Philippines, even for the entire world. You can change the world. Yung knowledge na meron tayo, swerte-swerte natin, di ba? Kaya natin mag-isip. Alam mo, araw-araw ko naiisip yun na swerte ng tao kasi kaya natin mag-isip more than anyone else in the world. Kasi yung mga animals, mga mammals, hindi naman katulad natin. Napakalalim, no? Pero that's it.
there are lots of parang topics and parang ano din yan, parang medyo debatable din, and I'm not saying na lahat ng sinasabi ko is tama. That's up to you guys. I'm coming from my experiences and I just want to share it. And syempre yun, I don't think nakasya lahat ng oras pag ginagawa ko yung mga ganito. And siguro ayun, glimpse lang. Hindi ko ma-explain lahat ng nasa utak ko kasi napakadami. Some things are parang debatable or medyo weird or parang spontaneous ganun. Minsan bato-bato sa limbo ganun. Pero anyway, I think yun lang, we're running out of time. We will launch the official logo of Limbo. Gusto ko lang sabihin na parang I hope na yung mga nandito, if you wanna know more about the community, na kayo doon, punta lang kayo doon, magla-live ako afterwards. Pero gusto ko sabihin na type nyo, when I say one blood, type nyo one bond. Pwede ba yun? Spam kayo ng one bond. Okay. Yan. You all ready? Yun. Teka, tanongin ko sila kung pwede na tayo mag-click ng profile picture. At yan. One blood, one bond. Every time. Yan yung official slogan natin. Sobrang lang siya. Alam mo, spontaneous nung isang araw lang yun. Parang, 2 days ago. Naisip ko, wala pa tayo slogan. Parang, nahihirapan ako pag may nagla-live ako, pag nagsasalita ako. Ano yung closing ko? Then, doon lang siya pumasok na, oo nga, yung Limbo na nandyan, yung parang feeling ko kasi that is a very special place for me. Sorry kung nababanggit ko, pero kasi ang gaan lang lagi kapag yun na yung outlet ko, yun na yun sa akin. And nakakapaglaro din ako doon, and at the same time nakakausap ko yung mga tao. So very parang thankful ako na nagawa ko yung yung safe haven. Not to promote or not to walang eme, promise. So lang i-appreciate yung mga tao. Pero anyway, yung mga nasa public, hello everyone. Sobrang kayo, nakakamiss din mag-live. Sana sana happy kayo lagi. If you have any na pwede nyo rin pag may mga struggles. Alam ko naman lahat tayo may normal na tao, may emotion. I hope na lagi nyo tinitake ito sa lesson. Tapos ayun, para sa mga members, magbibigay kami ng yung natin, yung official slogan. Pwede nyo gamitin sa mga social medias nyo. Indicate nyo sa mga profile pictures nyo. Yeah. And ayun, sobrang pa ba? Yun, sobrang dami ko sinabi. Natatawa ako. Actually, nakita ko yung mga edit nyo sa akin about sa di na nga ako nag-post. Inano nyo pa rin ako. Mga walang iya talaga tong mga taon. Hindi na ako nag-post nung
pumunta ako sa isang party. Ang bibilis nyo talaga. Pero yun, alam mo, thankful ako sa mga tao doon. Gusto ko lang shout out syempre yung mga nakasama ko doon. Syempre Yuri, nandyan na yan. Flo G, shout out sa napalupit na album. Ibang klase yung pagkayanig niya rin sa Pilipinas, at ibang levels yung ginagawa ng hip-hop community at lahat ng OPM artists dito ngayon. Talagang nile-level up pa nila. I hope na magpatuloy pa. Sobrang excited ako for what's next. Ano mo yun, yung mga pwedeng mangyari sa OPM. Nakakatuwa kasi lahat yan, yun tulad ng sinasabi ko kanina, zoom out in the next 10 to 5 or 5 to 10 years. It's not just us, even kayo, meron sa inyong mga nanonood man dito, may na-inspire gumawa and all, pwedeng kayo yung mga susunod na, I'd say, yaman ng Pilipinas. Yun talaga. Promise. Hindi nyo man napapansin yun, hindi nyo man na-realize ngayon yun. Malalaman nyo yun after a few years. Roblox po. Josh, ang dami mag-exam tomorrow. Good luck sa inyo. Exam, galingan nyo. And galing, no? Alam mo, lagi ko iniisip yung buhay. Yung iba 20 years, 25 years, 30 years nag-aaral. Tapos after nun, magtatrabaho ka, magdamag. Hanggang mategi tayo, magtatrabaho tayo. And that's life.